Walang ano masyadong, wala nang hinahanap eh. Chinek lang yung aking ano, yung... Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo kung paano maging permanent residence dito sa Canada as a caregiver. Tulad ko guys na kapag nag-change na po yung job title ko as a caregiver, for gaining experience na lang po ako. So, ibig sabihin, kapag nakapag-gain ako na experience within 12 months, ay pwede na po ako mag-apply ng permanent residence ko dito sa Canada. Yung bagong rules ng IRCC na ang mga caregiver dito sa Canada na pwede na po mag-apply kapag meron na po silang experience ng 12 months. So, ganun po, kadali po makapag-apply ang mga caregiver dito ng permanent residence. Alam na po ba yung mga requirements? Ang kailangan po ng mga requirements kapag mag-apply na po ng permanent residence dito sa Canada ay ano na po, gaining experience na. So, kailangan po mag-provide ng T4, yung tax income, yung pinafile ng employer, yung binibigyan ng employer. Doon po mag-base ang IRCC kung nakompleto mo yung 12 months experience as caregiver. And then, kailangan mo din mag-provide ng certificate of employment, then record of employment, pay slip, bank statement. Yan po ang kailangan ng IRCC na makita nila na kumpleto na yung 12 months experience mo. Ang ginagawa ng iba ay sinusobrahan nila ng mga 2 months para pasok na pasok talaga dun sa gaining experience na required ng IRCC. Actually guys, may mga napanood na rin ako ng mga videos na do-it-yourself application. Madali lang naman yung do-it-yourself application, lalo na kung meron ka namang computer at bago ka naman mag-apply online sa IRCC, ay make sure na kompleto na yung mga requirements mo. Kasi may mga form yan na pipilapan mo sa IRCC online and then yung mga documents. Yan po ang kailangan kapag mag-apply ng permanent residence kung pipiliin mo talaga mag-do-it-yourself. Ang kagandahan nga guys, kapag mag-apply ka ng permanent residence as yours, do-it-yourself, maganda kasi nga, mas ma-check mo yung mga list o mga documents na kailangan mong i-provide doon sa website ng IRCC. Mas check mo talaga siya. And then yung mga kailangan mong sagutan ng mga tanong ay masasagutan mo talaga ng tama. So talagang wala kang malalagpasan na mali. Kasi bago ka naman mag-apply online ay na-double check mo na yung lahat ng mga requirements mo. Kasi ang ano dyan sa kapag mag-do-it-yourself kang application for permanent residence ay makakatipid ka sa consultant. Siyempre ngayon, kapag mag-hire ka ng isang consultant na mag-apply para sa iyo ng permanent residence, siguro maganda ka na ng 2,000 to 3,000 Canadian dollars. So, malaki-laking pera na rin yon. Kung pwede mo naman gawin na ikaw na lang, kasi madali naman sundan, basta na kumpleto yung mga documents mo. Ang babayaran mo lang naman dun ay yung government fees. Wala nang iba. Tapos, medyo na-confuse ka o hindi ka pa sigurado, may mga nakalagay naman sa website ng RCC, mga documents o yung mga forms na kailangan mong pin-apply. Yun ang kailangan mong i-provide kapag mag-do-it-yourself application ka. Yung iba guys, na-approve naman yung kanilang permanent residence within 6 months. Depende sa visa officer na may hawak po ng application. Sa mga nakikita ko ay 6 to 1 year may mga na-approve na po ng permanent residence. Kasi ngayon, nag-change na rin po yung processing tayo ng IRCC para sa mga permanent residence. So, nag-change po yan guys. Dating 6 months, dadagdagan nila ng 1 month para maging 7 months. Ganun po, hindi po yan permanent yung processing fee. Processing time. Nadagdagan po o pwede po ma-reduce ng IRCC yung processing time nila for permanent residence. Tapos, meron namang isang pathway guys. Yun nga yung mag-close na nga ngayong June 2024. Yung Home Child Care Program saka Home Support Worker Program. Yan po yung dapat kong applyan dati nung nasa Hong Kong pa ako. Kaso nga, sobrang tagal ng processing. At saka dahil yung backlog ay hindi ko na po tinuloy na mag-apply as a Home Support Worker kasi nga sa elderly ako, doon po ako nababagay sa Home Support Worker kasi po yung Home Support Worker ay po yung para sa mga elderly, mga disabled, yung mga ganon, yung mga kapasanan. Yung po yung home support worker. Ang kagandahan kasi nun guys ay kapag na-hire ka doon at na-approve yung visa mo doon, pagdating mo po dito sa Canada ay pre-permanent residence ka na. For gaining experience ka na rin noon. So mag-antay ka na lang ng 12 months and then
magiging permanent residence ka na po. Dati kasi, 2 years gaining experience, saka pala makakapag-apply ng permanent residence. Eh ngayon, nag-change kasi yung rules ng IRCC, binawasan na po nila ng 1 year. So, 1 year experience na lang as a caregiver, ay pwede na po mag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, yan po, kagandahan ng mga caregiver dito sa Canada o yung mga caregiver na parating pa lang po dito sa Canada. Yan ang kagandahan kasi po may pathway po for permanent residence dito sa Canada. Kapag housekeeping po ay wala po talagang chance na maging permanent residence. Ang pwede lang po mag-apply ng permanent residence dito sa Canada yung mga executive housekeeper. Okay, so tulad ko na nag-experience sana ako dito sa Canada as a housekeeper pero wala po yung pathway. Pero kapag caregiver ka ay meron pong pathway para maging permanent ka dito sa Canada. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo paano maging permanent residence dito sa Canada at kung paano nyo i-check yung mga requirements, mga forms dapat nyong gather. So wag po kayong basta-basta mag-do it yourself online. Lalo na po kung permanent residence po yung application nyo kasi kapag meron po kayo na miss out dyan na isang documents o hindi nyo po napasa na form sa IRCC, ibabalik mo nila yung application nyo na sasabihin nila na incomplete documents. So, mas maganda habang may time kayo at nagpaplano na kayo o malapit na makompleto yung 12 months experience nyo as caregiver ay mag-gather na kayo yung mga documents na dapat nyong kunin o gawin. Yung mga forms, isulat nyo na kung anong mga forms dapat nyong pipil-upin. Kasi naman dun sa IRCC, GCK na application for permanent residence online, ay nandun naman na po yung mga forms. Pipil-upin mo na lang naman din siya. Ganun lang kadali. Hindi mo na kailangan i-print out. Hindi mo na kailangan fill-upin o sulatan actual. Ay pwede na pong i-edit, then yun na po yun ang ipo-forward nyo or i-upload nyo dun sa IRCC, dun sa account nyo. So, madali lang naman guys. Siguro, pag time na mag-apply na rin ako ng permanent residence, ay mag-do it yourself na lang din ako. Ako na lang din gagawa kasi kailangan mo lang din yun i-compress yung mga documents eh. Kailangan mo siyang liitan kung ano yung required na MB ng IRCC. Like, kailangan lahat ng mga documents mo in one upload ay kailangan 4 MB lang. So, yun lang ang dapat mong ilagay. O, yun lang po ang maximum na MB na dapat nyo upload ng mga documents. Kaya dapat nyo i-compress po. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung paano maging permanent residence dito sa Canada as caregiver. Kapag meron na po kayong experience na 12 months, ay pwede na po kayo makapag-apply ng permanent dito sa Canada. So, iba-iba po yung mga pathway at iba-iba po din po sa line ng work nyo. So, may mga pathway naman po na mas mabilis. Lalo na po yung mga government pathway. Yan po yung kung mga skilled worker kayo ay kung meron po kayong job offer, ay pwede na po kayo makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, marami pong pathway guys for permanent dito sa Canada. So, kayo, nasa inyo na po yan kung ano yung line ng work nyo, kung ano yung skills nyo, ay yun po ang ano nyo, kung saan po kayo bagay para sa pag-apply nyo ng permanent residence. Ako kasi guys, caregiver, kaya so caregiver pathway din po yung aking susundan. Yun din po ang gagawin ko na pag okay na po yung work permit ko as caregiver, ay magiging na lang din po ako ng experience for 12 months. And after 12 months ay pwede na po ako mag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, ano ko din sa inyo guys kung ano yung mga requirements na dapat nyong i-ready, mga forms, kapag mag-apply na po tayo ng permanent residence dito sa Canada. Share ko din po sa inyo lahat ng mga documents para ho may idea din kayo kung paano at kung ano yung mga i-gather yung documents. So, yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko ang video. So, yun lang guys. Good luck po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.